aming radio jock o gusto po kaming palitan. Balang araw. Kaya nga ang tip namin sa kanila, huwag nilang galingan para hindi kami mapalitan. Anyway, hope you're having a great day today, Kabisyo. At hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Let's all welcome our student radio jock for today. Hello, magandang hapon sa'yo. Hello, sa ating mga kabisyong nakatutok dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Magpakilala ka naman sa kanila. Ayan, DJ Rocky. Ako po si DJ Jomar, ang inyong baby boy dito sa radyo. DJ Jomar na baby boy sa radyo. Yes. Gusto mo ba yung binibaby ka? Pwede rin. Ikaw ba, DJ Rocky, gusto mo bang binibaby ka? Ay, oo naman. Pero depende sa kung anong klaseng pag-baby yung gagawin sa akin. Ayoko syempre yung binibaby tawan ako. Oh. Oy, pero DJ Jomar, gusto kong malaman na from what school ka? From UP Diliman po. UP Diliman. Yes. At anong kurso ang kinukuha mo? Kasalukuyan po akong graduating student ng Malikhaing Pagsulat sa Filipino. Oh, ngayon ko lang narinig yung ganyang kurso. Actually, Ha. Malikhaing pagsulat Sa Filipino. sa Filipino. So normally, anong ginagawa nitong mga estudyante to? At ano yung tumbok nito pag-graduate nila? Pwede po, actually po, sa term na malikhaing pagsulat, more on creative writing po kami. Gumagawa po kami ng stories, gumagawa po kami ng essays, iba-iba pong forma po ng pagsusulat. And pwede po kami sa field ng radio kasi pwede po kami gumawa ng radio scripts. Oy, nagpaparinig ng scripts namin. Opo, hello po sir! Sa MDC naman dyan. Opo. Tapos pwede rin po kami sa TV, gumagawa po ng scripts. Pwede rin po kami maging sa academy, maging professor, Talaga? magturo ng Filipino. Opo. Uy, in fairness ngayon ko lang nalaman na may ganitong klaseng course. At I'm very sure, etong nakikinig sa atin ngayon na si Chino Liu, oo, etong si Si Madam Tita Selly, Chrissy. si Tita Chrissy at Chino, oo, nandito, nakikinig. Sabi, may nabalitaan ako sa'yo, na ko lang naalala kasi nakikinig ako. Tita Chrissy, ano tong nabalitaan mo sa akin? Ano ha? kaya yan? Kaya nga, parang gusto ko rin makibalita kasi baka hindi ko rin alam yung balita. Anyway, so yung balitang sinabi mo ngayon sa amin, ang lupit nun, may ganun palang course. So, ilan kayo sa classroom ninyo? Usually po per batch, 30 lang po yung tinatanggap. So, every year, 30 lang po yung kinukuha na ganitong program po. At maraming estudyanteng interesado sa ganitong program. Opo, kasi actually, pwede ka pong mag-apply sa UP ng, magpapasa ka po ng portfolio, mag-exam ka po. So bago ka maging estudyante ng ganung program, kailangan mo munang Patunayan. na ikaw ay merong talent pagdating sa paglikha Pagsusulat. ng Filipino write-ups, gano'n. Opo, hindi ka po basta-basta. Kasi meron po yung mga pumapasa po sa UPCAT. Tapos meron din naman po yung ganito po na talent determination na kailangan mo munang patunayan yung sarili mo. And actually po, meron din siya sa ibang programs like yung sa arts, meron din pong ganyan na So, may papatunayan mo pinapatunayan ka muna. talaga. Opo, kaya ang dami namin piglalaban sa UP. Ang dami yung pinaglalaban. Oo. Kaya pala, may mga Kaya, ganon. kasi umpisa pa lang, Meron kailangan mo nang patunayan sarili mo. Oo. So, hanggang sa makagraduate kayo, kailangan nyo patunayan pa rin yung sarili ninyo. Ano naman sabi ng mga magulang mo? Anong sabi ng pamilya mo tungkol dyan sa tinahak mong kurso? Actually, gusto naman din po nila kasi after ko po mag-aral nito, ladderized po kasi siya eh. So, may bridging program po ako. Papunta pa akong Philippine Studies. So, may dagdag po na 2 years, tapos parang double degree din po kasi siya. Ay, may ganun. In a way, opo. Uy, nakaka-proud yan. Ako baga kapag gagawa ka ng CV mo or resume mo, makikita doon na naka-double Double degree degree. ka. Eh di nakaka-proud yun sa side ng pamilya mo. Opo. Tapos, if magkakapera pa po ulit, law school tayo. Talaga yun yung pangarap mo? Opo. Bata pa po kasi, gusto ko na po mag-law school. Or kung hindi man papala rin, gusto ko po i-penetrate yung media industry talaga. Alam mo, kapag masipag ka, tsaka kapag may tiwala ka sa sarili mo, plus humble ka enough to really, learn the lessons, ayan. Feeling ko, makakamit mo yan, maabot mo yan. Ako dati, estudyante lang ako na parang mukhang kawawa, ganyan, parang pariwara. Oo, nag-intern ako dito sa Love Radio, gusgusing bata. Hindi ako nag-aayos masyado. Tapos,
nung nagkaroon sila ng hiring ng production assistant, tinanggap nila ako. Ako yung pinagpasa nila ng resume, tapos biglang nakapasok na ako. Hindi pa ako graduate. Naging empleyado na ako dito. Pwede po pala yun? Pwede yun. Hala, Sir Elizalde! Nakapag-research na. Oo. Tapos ayun na. So, tuloy-tuloy na yun. PA, tapos naging DJ. So, hindi mo rin nakakalain na biglang magiging ganun yung destinasyon o tatahaki ng buhay mo. Pero hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa akin sa susunod, diba? Malay ko naman kung maging bold star na ako. Ikaw, diba? Sabi mo nga, gusto mong ma-penetrate yung media industry, tsaka yung sa law school. Siyempre, nandyan yung supporta rin ng mga taong nakapaligid sa'yo, especially your family. Yes, kaya gusto ko ring i-shoutout yung family ko dyan na nakikinig. Si Papa na hinatid ako. Hi, Papa! Alam ko nandyan ka pa rin, nakikinig ka ng Love Radio. At saka si Mama na nasa tindahan namin ngayon. Actually, dalawa po yung tindahan namin. Anong Meron- mga tinitinda ninyo? Meron po kaming sari-sari store, meron din po kaming canteen. So, Hindi naman nalulugi sa inyo yung tindahan nyo. hindi naman. Kasi kung sa akin mangyayari yan, malamang sa malamang lugi na. Kasi ako yung kakain. Kakain. ng mga tinda, ganyan. Pero- so, kumusta naman? Ilang taon na tong mga karinderya or itong sari-sari store? Yung sari-sari store po, parang magti 10 years na. Yung Wow. karinderya po namin, mag-go 1 year or 2 years. So, business-minded talaga magulang mo? Opo, kasi parang bata pa lang po ako. Marami na po kami, pumupunta po kami kung saan-saan, sa Baklaran. Tapos nagre-retail po kami ng mga Talaga? sapatos. Ikaw, nakuha mo ba yung pagiging business-minded? Kapatid ko po yung nakakuha. Pero in a way naman po, sa akin, kaso sa trading po ako, sa mga stocks. Opo, okay. sa mga- So, estudyante ka palang may pera ka na gano'n? Yes! Kaya may pang-date. Uy, palibre naman. Sige! Uy, pero alam mo ba, eto kabisyo sabihin ko sa inyo, bibihira lang din yung mga estudyante nagdadala dito ng mga kung ano-ano. So, syempre, di ba, parang kami na nga nag-i-invite sa inyo, di ba? So, dapat kami may pakain. Pero etong si DJ Jomar, may pakain siya sa amin. DJ Oh. Rocky kasi, sobrang grateful ko kasi dream station ko rin tong Love Radio as bata pa lang nakikinig na. Sir Elizalde! Ikaw talaga, mamaya, mayat-mayatin mo. Baka mamaya makinig talaga. Kaya nga mamaya matawagan tayo. Sino ba yan? Maringgan, diba? Anyway, kami po ay magbabalik. Marami pa kami pagkukwentuhan dito ni DJ Jomar. Kapiling pa rin si DJ Raketera. At DJ Yun Jomar. lang yan sa 90.7 Bomb Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. DJ Jomar, etong kantang to, Itchy Worms, ang kumanta. Nasabi mo na ba to sa crush mo? Parang pwede na. Akin ka na lang. Love Radio. DJ Jomar, may shoutout ka ba dyan? Yes, so shoutout ko muna yung mga kamag-anak ko sa Tacloban. Ayan, Hadlocon family, tatay pagaling ka dyan. Kasama niya nagbabantay doon si Auntie Nanette tsaka si Tito Dave. Oy, taga-Tacloban pala ang pamilya ninyo. And actually, Southern Leyte siya, DJ Rocky. Pero dahil Tacloban yung pinakamalaking ospital sa Region 8, doon po sinugod yung lolo ko po. Opo. Gano'n na ba katanda tong si lolo mo? Mga 76 po, around. Anong sakit niya? Na mild stroke daw po siya eh. Okay. Kaya sa mga kabisyo natin dyan, ingatan niyo yung health niyo. Lalo na ang Sure. init ngayon, paiba-iba yung panahon. Actually, yung panahon sobrang mapaglaro Diba? ha. Merong tag-init, may tag-ulan, may taglandi rin. Charot lang, may darot. Uy, pero nakaka-worry yun kapag medyo malayo kayo ng mga kamag-anakan mo, especially yung mga taong mahal mo sa buhay, tapos alam mo may sakit, tapos sinugod sa ospital. Parang yung feeling nun, parang ano kayong pwede kong magawa para makatulong. Totoo. Kaya aside sa prayers, which is yun yung una nating tulong, financial. Financial. So, Opo. nagpapadala ka din? Hindi po ako. Si mama po. Pero pwede naman. Alam mo, sabihin ko sana, grabe ka naman, ang yaman mo naman. Hindi. Estudyante ka pa lang, dahil mo Yun ng nga pera. eh. Pero tita ko po yung sumasagot po ngayon dahil wala naman po siyang anak and nasa US po siya. So, binabati ko rin si Mami Charlotte na nasa US. Hi! Ayun, hello po sa inyo na nanonood ngayon, nakikinig ngayon ng radyo. Maraming salamat. Sana po, kung magpapadala po kayo ng something, pwede rin po ninyo ako idamay. Di ba masarap magkaroon ng ganong klase
klaseng kamag-anak. Totoo. Yung mga nasa ibang lugar na alam mong medyo richy-richy na o kaya medyo nakakaluwag-luwag na sa buhay. Totoo. Tapos ikaw taga-tanggap ka na lang. Nangyayari ba yun sa'yo? Dati, DJ Rocky, lalo na Wait lang, bakit dati? tumanda na eh. So parang ang nasa isip nila na magtrabaho ka kung gusto mong bumili ng something. Kaya, yun nga po, yung kapatid ko nagnenegosyo, ako po trading, tapos more on financial trading talaga. Tinuturuan kayo Opo. para kumita talaga ng pera. Opo. Hindi At yung saka- taga-asa ka lang. Oo, at saka parang pinalaki ako ng magulang ko na hindi spoiled. So, kailangan paghirapan mo kung gusto mong for example, gusto mong kumain ng ganito. Bantay ka muna ng tindahan. Hindi yung kakainin. Pero kapag namabantay ka ng tindahan, syempre minsan magugutom ka. Kuha ka na lang ng ng mga soft drinks. Yung hindi nila alam, Oo. diba? Yung hindi nila alam na may kapalit din pala Yung pagbabantay. mo. Yun nauna na pala yung sahod mo, Totoo. diba? Pero okay lang yun kasi pagkain naman at hindi naman tayo kumukumit ng pera. Anong madalas kinukupit mo dun sa sa tindahan nyo? Anong pagkain yung madalas mong kinakain dun? Biscuit talaga, tsaka yung mga gatas na sterilized. Favorite mo yun? Opo. Kasi ako kung pagtitindahin ako ng nanay ko sa sari-sari store, alam mo kung anong mauubos? Ano? Steak O. Uy, mahal na siya, DJ Rocky Talaga, ngayon. nasa magkano na siya? Kaya hindi kami nagbebenta ng stick o kasi parang yung isang piraso, hindi mo na siya pwede ibenta ng piso. O di dos mo ibenta. Hindi na rin kaya. Pero kasi yung mga bata parang, ay bakit dos? Or 3-5, ganun. Diyos ko, yung... Kahit yung mga candy, wala ng piso. Seryoso. Wala na kami Pero piso. alam mo, hindi naman nakapagtataka yung wala ng piso. Kasi 20 years ago, ang presyo ng steak o piso pa, diba? Diba? I mean, kada isang peraso, medyo malaki-laki na yung tubo doon, diba? Mga candy, diba? Piso-piso din, Piso-piso. mamiso. So, hindi naman nakapagtataka kung 20 years after, magiging dos siya, diba? Opo. Kasi ang pamasahe nga dati, naabutan mo ba? 350? Ay, ang nabutan ko 7. 7 Opo. pesos. Anong taon yung 350, DJ Rocky? Actually, kwento lang ko ng Dinamay pa si tita. O, ganun talaga, diba? Kaya nga tayo nag-iimbita ng mga fresh dito para kahit papano meron tayong benchmark. Oo. Nakikipag-benchmark Sabihin pala. mo na abutan mo yung 13 pesos na pamasahe. Ay, syempre, wag naman tayong sinungaling. Hindi po ako pinalaki ng mga magulang ko na sinungaling. Yung po yun. Uy, pero ikaw, as a person na kamo tinuruan ng mga magulang na magtipid, mag-work hard, ganyan. Ngayong ikaw, living independently ka, diba? Dahil nagdo-dorm ka Nagdo-dorm ngayon. po ako, pero parents ko naman po yung nagbabayad ng rental. Pero ako na po dun sa internet, minsan yung tubig ako na rin po. Dahil yan sa mga trading. Opo. Ay, ang galing mo naman. Sige, naturuan mo nga kami kung paano magkaroon ng pera sa trading. Ano po siya, parang may mga broker po kasi na tinatawag. So, pili lang po kayo ng magandang broker kasi may iba dun na scam. Siyempre, hindi So, tayo. paano mo malalaman kung magaling tong broker na to at hindi to scammer? Kapag ang broker po kasi parang app siya DJ Rocky. Mhm. Marami po ako nakikitang YouTuber, meron din po ako mga nakikitang TikToker. So, doon ko po sila na-base na totoo sila. Okay. So, nagtitingin ka muna ng reviews, Reviews bago ka talaga muna. maniwala. Opo. Kasi parang nung una, DJ Rocky, feeling ko scam yung mga ganyan eh. Kasi ang tagal bago kumita. Like, ano to? Bakit parang isang buwan na wala pa rin kita? Wala kasi talagang madali sa mundo. Totoo. Kapag madali, magtaka ka na kasi baka mamaya scam yan. Totoo. Diba? Yung mga I love you yun na agad-agad, scam yan! Anyway, marami pa kami pagkukwentuhan dito ni DJ Jomar. Sabi pa babalik ka, piling pala si DJ Rocky. At DJ Dito Jomar. yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba, kailan ka ba na, Kailangan pa ba i-memorize yan? Oo, Basic, no? Basic talaga, Pantropiko. Here's Vinny. Sorry, Nalito, padali tayo nalito. kasi ano eh. Paano kayo nung yan? Love Radio. Si DJ Jomar. DJ Jomar, baka may gusto ka pa i-shoutout dyan. Siyempre, shoutout natin yung mga friends natin sa UP Diliman at University of Makati. Puro nga lang gastos kapag niyayaya nila ako kasi alam mo na, kain dito, kain doon. Diyos ko po, yung wallet ko, hingalo-galor na talaga. Huwag kang magalala, nakaka-relate din ako dyan. May mga friends ka rin Oo, ganyan. As a social climber. Tatambay sa coffee shop. Oo, kasi syempre ayaw natin na FOMO tayo. Oo. Ay, gumagamit ng mga pang Gen Z FOMO. words. Pala
pang millennial pala yun. Yung FOMO, masyado ng old yun, no? True. Fear of missing Missing out. out. Hindi, syempre, normal naman yun Kapag magkakaibigan kayo talagang kung saan yung isa o yung mas nakararami, sama ka. Tsaka, yun yung essence ng pakikisama Ikaw ba, DJ Jomar, naka-experience ka na magkaroon ng kaibigan na bad influence sa'yo? Wala naman, kasi pinipili ko talaga yung mga sasamahan ko, and parang kapag nakikita ko na yung aura niya, ay parang hindi ko bet, elbow ka na agad. Ay talaga, mapili ka pagdating sa kaibigan. Opo, kasi syempre ayoko naman na mapariwara, and as someone na dati sobrang achiever, parang kapag napunta ako dito sa friends na to, parang mapapariwara ako, ayoko ng gano'n. So meaning, lahat ng mga sinasama mong kaibigan, mga matatalino? Di naman. Charot! Mamaya magtampo sila, sabihin nila, "Hoy, ano sinasabi mo?" Alam ko na, ibig sabihin, etong mga sinasamahan mong kaibigan, may nakukuha ka. Pwede naman. Yan. Oo. Give and take naman kami. Oo, kumbaga, nakukuhang inspirasyon, Opo. nakukuhang sipag, yung Support. energy nila, suporta, Oo. yan. Ganun Napakasarap naman nun. Etong mga ka-school mo sa UMAC, eto yung senior high mo? Senior high po. Tama ba? May kasabayan ka rin ba na nag-college sa UP, Diliman? Sa batch ko po, parang meron po. Opo, meron po. Pero hindi mo kami sila- ka-close. hindi mo siya tropa, Opo. gano'n. Etong mga taga-UP mo na mga barkada, na-meet naman nila yung mga friends mo naman from UMAC. Hindi po. Hindi pa. Parang So, wala hindi pa pang sila instance na nag-overlap sila. Wala pa. Pero balak mo in the future. Pwede naman. Pili mo mag-jive sila. Mag-gathering. Oo, kasi may ingay din yung iba. Tapos, alam mo, ang common talaga nun, gastos. Oo, common ground namin yun. Gumastos, kumain. Kain in coffee shop. Gala, opo. Pero hindi inom. Hindi. Pero dati, parang may mga friends ako sa org, UP Radio Circle, hello sa inyo, niyaya nila ako mag-inom, pero pakikisama, uminom lang ako slight. Tapos kapag alam kong low tol kasi ako, DJ Rocky. So parang, Explain mo yung low tol. Kasi low yung tol- ibang mga thunders natin dyan na nakikinig, hindi nila alam yung low tol. pag low tolerance ka, ibig sabihin madali kang malasing. So Yan. kapag onting shot pa lang sa akin, ala, engga na. So parang, hilo ka na agad. Oo. So, alam ko naman yung Limit mo. limit kasi uuwi pa ako dati sa Makati. So from QC na inuman to Makati. So parang paano ako magko-commute? Baka pagdating mo ng Makati, wala ka nang saplot. Wala na. Tsaka nabagsak na sa motor. Kasi nag-ano ka, angkas ka. Opo. Mga gawain nga naman talaga pag bata-bata ka, no? Opo. Sama ka lang ng sama, no? Totoo. Kahit hindi mo sure kung nakakaipon ka pa o hindi. O kahit Ay, wala ka na talaga. nakakaipon. Wala na talaga. Pero may mga times sa yung mga klase, ay yung mga friends ko, yayayain ka 2:00 na madaling araw. Nasaan ka? Pupunta ka Nandito naman. sa dorm. Halika, nandito na ako sa baba. So anong gagawin ko? Alam nga, hindi ko sila babain. Marupok ka rin, no? Nakakotse naman. So parang jeep. Pero kung magko-commute, sapa ka na lang. Oo, basta kapag may kaibigan ka talaga na very comforting yung dating, 'di ba? Lahat na lang ibibigay sa iyo, basta sumama ka lang sa kanya. Samahan mo na kasi baka Yes. nalolonely lang din 'yun. Tsaka ba ang bonus pa doon, baka mamaya libre ka Libre. niya. Oh. Pero ako yung gumagawa talaga nun most of the time. ayun, ikaw yung parang Oo. Sugar daddy. Charot! Grabe ka naman, estudyante ka pala, nagiging Sugar daddy. Sugar daddy ka na. Sugar student. Sugar baby. Sugar Oh, baby. charis. Ewan lang. Kakaloka ka. Sana all, no? May mga ganyang klaseng kaibigan. At saka, sana may katulad din ako kaibigan mo na tipong kayang manlibre. Kasi ako din, parang ako yung lagi nanlilibre. Bakit? Siguro dahil may pera ako. Gusto ko yung humble ka, DJ Rocky. Siguro dahil may pera ako. Dati. Ngayon wala na. Wala na. Ayun ako. Anyway, kabisyo, kami po yung magbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky Tera. At si DJ Dito Jomar. lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. DJ Rocky, mahilig ka ba sa K-pop? Ay, oo naman. Oo. Mahilig ako sa K-pop. Huwag lang dun sa mga lalaking K-pop. K-pop pangit. K-pop pangit. K-pop pangit. Oo, yung parang- Una? I-oo. Oo. Pero para sa mga kabisyo natin dyan, here's Blackpink's Kill This Love, only here on Love Radio. Yeah,
This is Love Radio Academy. Kasama pa rin si DJ Rocky. At DJ Jomar. DJ Jomar, baka may last shoutout ka pa, John. Siyempre, last but not the least, isa-shoutout ko yung boyfriend ko. Hi, Ekiel David! At kay Tita Cynthia. O yan, nabulol pa, di ba? Kaya nga, ganun talaga kapag merong electromagnetic kang nararamdaman kapag, alam mo yun, mahal mo sa buhay yung Kaya nga sinashoutout mo eh. Kilig galore, di ba? Oo, kilig-kilig ka pa rin ba hanggang Opo, ngayon? Ilang hanggang taon na ngayon. kayo magkarelasyon? Buwan, kaka-celebrate lang namin ng 2 months. Ay, wow, fresh na fresh pa. Opo. Paano kayo nagkakilala ng jowa mo? Sa online po, online dating. Ano siya, yung blue o yung yellow? Tinder. Ah? Sinabi talaga. Sa akin, blue or Yellow. yellow? Hindi ko kasi alam yung kulay niya. Parang, Nako-color black? blind ka. actually, Nako-color blind. Wala namang red flag. Oh, hindi na kasi! nakuha ako sa camera. Hindi, kanya-kanya naman tayo may mga red flags. Oo. Ang dapat lang natin ginagawa is i-compromise natin yung mga red flags na yun para maintindihan natin yung side din ng partner natin. At tayo rin, for sure, may red flag din tayo sa kanila. Yeah, kasi hindi naman tayo perfecto, Totoo. diba? O, yan na, nakabawi ako ha. Baka mamaya, balikan ako eh. Oh, pero paano kayo nagkagustuhan? DJ Rocky, parang nag-date kami ng isang buwan kami noon. Tapos parang halos araw-araw kami magkita. Oo. Tapos, So, nag-click kayo? Nag-click. Nag-jive? Nag-drive yung energy namin. Tapos, Interest ninyo? Opo, Marami actually. kayong commonalities? Opo, tapos mahilig din kami manood ng mga movies. Kaya, lagi kaming Netflix, chill, Disney Plus. Ah, nice. Tapos yung mother niya, na-meet mo na rin. Hindi pa. Kasi sabi niya may right time for that. Pero ewan ko ngayon, feeling ko nakikinig sila kasi sabi niya nasa Love Radio app daw sila. Oy, malay mo Oo. naman. O, sumipsip ka na ngayon. Hi po, tita! Oo. Ligan naman sa side mo naman. Sa side ko po, kasi napakilala ko siya nung birthday ko. Yun din yung araw na sinagot niya po ako. So, kailan ba yung birthday mo? August 1. August 1. So, ikaw yung nanligaw pala sa kanya. Opo. Okay. Tapos, sinabi mo talaga sa sarili mo na, okay, dapat birthday ko, magtanong na ako sa kanya. Actually, hindi ko siya tinanong noon. Pero kinukulit ko siya minsan na, ang tagal naman ako sagot. Oo eh! Hindi. Alam mo, pagsabihan mo ngayon jowa mo, sasagot na nga lang birthday mo pa, diba? Yun nga eh. Nakakaasar. Isa lang yung regalo mo niyan. So kapag nag-anniversary kayo, tas birthday Diba? mo, isa lang yung regalo. Isa lang yung regalo. Sayang talaga. Kaya nga, tsaka kung pag naghiwalay kayo, Oo, Maalala mo totoo. siya Sa sa birthday mo. ko. Kaya nga yun din yung sinabi ko sa kanya afterwards na parang bakit nung birthday ko, ang dami-daming araw. totoo, pwede naman sagutin ka sa ibang araw. Sana ginawa mo na lang na August 2, diba? Pwede rin. Or kung sakali man, na since nandyan na wala na magagawa, diba? Magtagal na lang kayo dapat. Ay, yun talaga yung goal, yun DJ yung Rocky. goal. Kasi sinabi ko naman sa kanya nung una pa lang na nagde-date kami na hindi ako pang short term. Like, ayoko, clear ko yun sa kanya. Like, in-air out ko yun na, ay, hindi ako pang short term ha. Baka mamaya, laro-laro ka lang. Ako seryoso. So, yun naman. Nagtaglapag ka naman ng mga baraha mo Opo. pala. Nasagbasa rin ako ng baraha. Madam, Oo. Joker, ano pala ngayon? Madam Auring. Anyway, kung ano naman yung feeling mo ngayon na nagsa-student radio jock ka, o diba from your jowa, nagtanong tayo doon sa kumusta yung feeling mo as a student radio jock? Kasi malapit na tayo matapos ngayon eh. Hindi naman nagkakalayo kasi yung kilig ko sa jowa, kilig ko rin dito sa radyo kasi parang first love ko rin tong radio. So kung papipiliin ka, mawawalan ka ng jowa o magiging DJ ka, o magkakaroon ka ng jowa pero hindi ka magiging DJ? Alin doon? Boss, nakikinig ka ba? Kung nakikinig si boss at i-offer ngayon, sige DJ. Pero hindi, pero alam yun ng partner ko na mas mahal ko yung radyo. Pero ito yun, alam ko namang hindi ako offera ng trabaho ng pagiging DJ ngayon. Kaya Hindi ka sure. boyfriend ko. Okay. Oo. Sige. Bakit may mawawala ba dito? What? Sure. Anyway, papasalamat kami sa iyo kasi nag-student radio jock ka, nag-send ka ng iyong gusto kong maging radio DJ email. Kaya, Opo. imbitahan mo din yung iba natin mga kabisyo na estudyante out there para maging student radio jock din sila. Sa mga kabisyo natin sa buong Pilipinas, ito na yung pagkakataon para kayo naman ay makasalang dito sa ating Love Radio Academy.
i-email nyo lang si DJ Rakitera at rakitera@gmail.com with the subject, gusto ko maging DJ. Isulat yung information nyo like name, number, tapos school. Yun. Yan. Huwag nyo na pahabain kasi papahirapin nyo pa si DJ. Kaya nga, hindi ko naman binabasa kung ano nakalagay sa resume ninyo, Oo. CV ninyo. Wala akong pake doon. Ang basta mahalaga kapag tinawagan ko kayo, sumagot kayo ng tamang-tama. Tama. Ayun, di ba tinawagan kita? Tinawagan ako ni DJ Rocky. Kaya kinilig ako na, ala, galing ko naman. Charot. Naiki ka? Pwede. Oy, pero thank you sa'yo. Baka may gusto ka pang pasalamatan. Gamitin mo na itong oras na to. May 30 seconds na lang tayo. Ayan, pasalamat lang ako sa family ko kasi sinuportahan nila ako para maging radio DJ for today dito sa Love Radio. And syempre sa kay DJ Rocky at sa Love Radio kasi yung opportunity na to is once in a lifetime lang para sa mga estudyante katulad ko. So, Ay. sobrang thank you po. Oh, alam na this ha, sa mga estudyante dyan na pasok pa kayo dito sa Love Radio Academy. So magpapaalam na po kami susunod na ang programang Mom Jam. Nakapiling nyo si DJ Rakitera. At ito pa rin ang baby boy nyo sa radyo, DJ Zomar. Kayo ay nakatutok dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Bye-bye guys! Dito ko ngayon sa second floor and may pakain ang pantry ng FM. Yes, FM, Love Radio, Easy Rock. So, at ang babae ng mga tao dito, be. So like, oh, wow. Sobrang saya ko dahil naging DJ for a day ako dito sa 90.7 Love Radio. And sobrang thankful ako kay DJ Rakitera dahil sa opportunity ng Love Radio Academy. And yeah, nag-enjoy ako!